Magkaroon po tayo ng prayer of blessing sa bawat isa sa atin. Pagpalain natin yung bawat isa na hindi tayo uuwi, na hindi natin natatanggap yung blessing ng Lord sa bawat isa sa atin. Okay. Okay, so sige, ready na po tayo? Okay, start na po tayo mag-pray. Blessing yung bawat isa sa atin. Ano? Come on, let's pray. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Diyos. Tunay na kayo po, Panginoon Diyos, ang dahilan bakit kami naririto. Salamat po, Ama, sa time na ito na pinagkakalob niyo po sa amin upang kami mag-gather, upang kami tumanggap ng mga pagpapala na nais niyo po ipagkaloob sa amin. Narito po, Panginoon Diyos, ang bawat isa po sa amin, amin pong nilalapit po sa inyo, yung bawat kahilingan ng inyo pong mga lingkod. Sinabi mo, Panginoon Diyos, desire, Lord namin, ang aming sarili sa iyo at ipagkakalob po ninyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya nga po, Ama, sa umaga pong ito, Panginoon Diyos, anuman po yung mga laman ng aming mga puso, laman, Lord, yung pagnanais po namin, naniniwala kami, Panginoon Diyos, wala pong imposible sa amin pong Panginoon, na kayo po yung Diyos na gagawa ng himala sa amin pong mga buhay, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, yung mga kahilingan po na ginawad po ng inyo po mga lingkod, Panginoon. Lakas po, Panginoon Diyos, sa bawat isa po sa amin upang maipagpatuloy po namin na may katapatan ang aming pong pananampalataya na kami po'y susunod, gagawin ang mga bagay na ninanais po ninyo sa bawat isa po sa amin. Mapagpala niyo po anuman yung mga pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling po namin, Ama, ito po ay amin pong hinihiling sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, sige po. Makakapo na po tayo.
Okay. Sa magandang umaga po sa bawat isa. Okay. Batiin niyo po ang inyo pong katabi ng isang magandang umaga. Okay. Okay. Okay, so sandali po tayong tumungo, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, muli maraming salamat po sa umagang ito na pinakal niyo po sa amin. Hiniling po namin naman na patuloy niyo po kami samahan sa umagang ito, sa loob po ng 3 araw. Ninadalangin po namin ang banal mong Espiritu ang siyang malayang kumilos sa kabuuan po nitong 3 days prayer and fasting nito. Tulungan niyo nga po, Ama, na maging available ang aming puso, ang aming isipan, sa bawat katotohanan na inyo po ituturo sa bawat isa po sa amin. We pray, Lord God, magsitibay, magsilalim ang bawat isa po sa amin. Pangunahan niyo po kami, Panginoon Diyos, at sa umaga nga po ito, bigyan mo kami ng bukas na puso at pangunawa. Hayaan po ninyo, Panginoon, na yung bawat katotohanan na inyo po i-reveal sa amin, ito po ay aming may pamuhay, at kayo po'y mabigyan ng kaluguran sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Okay. So, yung pong topic po natin sa umaga pong ito, wake up. Christ is coming back. Ano? Okay. So, yung tema po natin, the Great Commission and the Coming King. Okay. Okay, so inaanyahan ko po na tayo po'y tumayo, no? At makibukas po sa ating balang Biblia, sa inyo pong Bible. Ang teksto po ay matatagpuan po natin sa Matthew 28, 19 and 20. Ano po? Sabi po dyan, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. At doon naman po sa Matthew 24, verse 14, binanggit po, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay? So muli tayo po ay tumungo, manalangin muli. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo nga po, Lugad, ang mga salita na inyo po ituturo sa bawat isa po sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, na kayo po yung mangusap sa bawat isa po sa amin. Tangin kayo, Panginoon Diyos, yung mabigyan ng kalwalatian, karangalan sa aming pong kalagitnaan. Maraming salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige na po, makakupo na po tayo, no? Okay, so, marami pong tao yung interesado po doon sa tinatawag po nating end times. Okay? So, ano po ba yung end times natin? Ito po yung mga signs. Ano po? Signs ng mga pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Okay. So, nakikita po natin ano yung mga kaganapan, mga nababalitaan po natin. So nakikita po natin, according po doon sa mga nababalitaan po natin, naririnig natin, ito na po yung mga signs of times, ano po, ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Okay. Ang tanong ay ito. Una, handa ka na ba? Hello? Handa na ba tayo? No? Pangalawa, may ginagawa ba tayo? Bilang paghahanda kasi alam natin na itong pagbabalik ng Panginoon ay darating. Ano po? Sabi nga, yung eschatology, ito po yung pag-aaral. Ano po, patungkol po doon sa pagbabalik ng Panginoon. Ito raw po ay hindi lamang alamin natin yung bang katapusan, kundi paano po ba tayo dapat namumuhay sa ngayon? No? Paano po tayo namumuhay sa ngayon? Kasi ang end times po, para po yung alarm clock. Sabi nyo nga sa inyong katabi, alarm clock. No? Hindi lamang para malaman yung oras, kundi para gumising tayo at kumilos. Amen. No, kasi
Meron kasi alarm na alarm, hindi naman nabangon, di ba? Di ba? Nag-alarm, tapos pinatay yung alarm clock, diretso tulog, di ba? Meron ganun eh. So, ang alarm clock, ang purpose niyan, gumising ka, bumangon. Okay, bakit? Tiyak na babalik si Jesus Christ. No, tiyak po ito, no? Tingnan po natin dito sa Acts chapter 1, verse 10 to 11. Tingnan po natin, ano? Ito po yung time na si Jesus Christ po, aakyat na pabalik sa langit. No, ito yung time. Ang sabi po diyan, they were looking intently up to the sky as he was going. So umaangat na po si Jesus Christ. When suddenly, two men dressed in white stood beside them. Biglang-biglang may lumitaw. Dalawang lalaking nakadamit ng puti. Sino kaya yun? No? Sino kaya yun? At ang sabi, men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus will come back in the same way you have seen him go into heaven. So malinaw po mga kapatid, no? Hindi po sinabing baka, no? Sinabi niyang babalik si Jesus, sigurado, no? Hindi po ito haka-haka o kwento lang, mga kapatid, ano? Pangako po ito mula sa langit. Natatandaan ko po yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya, babalik ako sa Ama, no? At kapag naihanda ko na yung matitira natin doon, sabi niya, babalik siya at ipagsasama tayo doon. So literal talaga sinabi ni Jesus Christ, babalik siya. No? At ayon po dito sa sinabi ng dalawang lalaking nakadamit ng puti, no? Probably mga angel po ito. The same Jesus na umakyat, siya rin babalik. Hindi ibang Jesus. Hindi ibang anyo. The same Jesus, siya pa rin. Visible, makikita po natin. Anong? Maaaring hindi po natin alam yung araw, yung oras, pero isa lang ang sinusugo natin, babalik siya. No? Ang problema po, eto, no? Ang problema po, eto. Marami pong tao sa ngayon na parang walang end times na darating. Tama po ba? No? Parang walang Jesus na babalik. No? Pero ang totoo po, yung mga kasaysayan, yung mga nangyayari, ito po yung nagsasabi na muling babalik si Jesus Christ. Naalala ko po, nung panahon po ni Noah, si Noah po nag-preach before the flood. Kaya lamang, ang tanong, naniwala ba yung mga tao? Hindi. No? Nagpatuloy po yung mga tao doon sa mga normal nilang buhay. No po, kain, inom, gala, reels pa more. No? Wala pa nun. Maring normal na buhay nila eh. Normal na buhay nila eh. No? So, kaya lamang, doon dumating na po yung ulan. Dumating na po yung baha. Ano po yung nangyari? Huli na po ang lahat. No? Para sila maghanda. Ano po yung nangyari? Nalunod po sila. Maliban lamang po doon sa pamilya ni Noah. At naniniwala rin po ako, ganito rin po yung mangyayari sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Maaaring hindi pinapansin, pero darating at darating pa rin ang ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, parang ano rin yan eh. Parang yung sa trabaho, mayroong deadline. No? Parang sa eskwela, mayroon kayong deadline para ipasa yung mga project. Kaya lamang, hindi lahat aware eh. Tama po ba? No? Yung iba, nakikibit balikat lang eh. No? Parang baliwala, parang hindi mahalaga, no? Pero tandaan po natin, no? Yung deadline, intindihan man o hindi, darating at darating yung deadline. Amen.
Si Jesus po, hindi po siya ang dapat mag-adjust sa atin. Tayo po ang dapat mag-adjust, no, sa kanyang pagbabalik. Bawat araw na dumaraan, papalapit po tayo ng papalapit sa kanyang pagbabalik. Kaya nga ang tanong ko sa kanyang pagbabalik kaya, anong klaseng buhay kaya ang hahanapin ni Jesus sa bawat isa po sa atin? Ano ang nais na makita ni Jesus Christ sa atin sa kanyang pagbabalik? Ang sabi po dito sa Matthew 28:19 and 20, ito po yung ating very familiar verse. Ano po? Therefore, go and make disciples of all nations and teaching them to obey everything I have commanded you. Ano yung nais makita ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik? Ito pong talatang ito, kanya po itong iniwan. Sabi po ito yung the first and the last. Ito po yung reason bakit siya naparito at ito pa rin ang talata na kanyang iniwan bago siya bumalik sa langit. Ito po yung iniwan niya sa kanyang mga alagad. Iniwan niya sa kanyang mga tinuruan, inalagaan, ano? Ito po yung mission na iniwan niya. Ito po yung isang utos, hindi po ito isang suggestion. No? Kaya kung ito po yung suggestion, pwedeng mamili. Pero hindi Ito po yung utos na dapat gawin ng isang believer. Amen? Hindi po para sa pastor lamang itong Matthew 28:19-20. Para sa lahat po ng believer. No? Kapag sinabi pong go, ano po ibig sabihin? Pag sinabing go, may kilos. May movement. Tama po ba? No? Pag sinabing go, dapat kumilos. Tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos para manatili po doon sa ating comfort zone. Kapag sinabing make disciples, hindi po sinabing make attenders. Okay? No? Make disciples. Ang disciple po, ito yung taong nagdaraan sa proseso ng pagbabago. Amen. No? Hindi po, yung pong pagbabago, mga kapatid, hindi po ito minsanan. Ito po ay patuloy na pagbabago. No? Kaya nga po, yung bang, kung titingnan po natin, yung discipleship po ito ay isang lifetime process. No po? Kaya kung minsan mapapansin po natin, sa totoo lang, doon po sa ating mga cell group, no? Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Hindi po natatapos. Napansin niyo ba, ilang taon na ba kayo sa cell group ninyo? Ilang taon na kayong dumadalo sa cell group ninyo? No? Alam niyo, sa totoo lang, yung ating cell group, it is a lifelong relationship. No? Lifelong relationship yan. Sino ang makapaghihiwalay para matigil tayo sa discipleship natin? Sa cell group. Sino ang pwedeng... Ano yung dahilan na pwedeng para tayo matigil? Maring kamatayan lang. No? Tuloy-tuloy po yan mga kapatid na pagbabago. Hanggang sa tayo po maging kamukha ni Kristo. Amen? Siguro titigil ka lang pag kamukha mo na si Kristo. No? Balbasarado. Hindi ganun, No? Hindi pa ganun. Yung kabanalan ni Jesus Christ ang dapat makita po sa atin. No? Yung kanyang pananaw, yung kanyang katwiran, kung paano siya lumakas sa daigdig na ito, yun po ang dapat makita sa atin. Kaya nga, titingnan po natin, ano po ba yung discipleship? No? Ito po yung pag-share, pagdadala ng gospel. Ito yung dapat makita po sa atin ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. Matata niya tayo na ito yung ginagawa natin. No? Hindi po yung mang patulog-tulog lang. No? Dapat gumagawa po tayo. No? Dinadala po natin yung gospel.
sa maraming mga tao. Bakit? Sabi ko nga, hindi pwedeng itago yung mabuting balita. No, bakit? Mabuti yan eh, tatago mo. Tama ba? Pag may ayuda ba, tahimik ka lang pag may ayuda. Hoy, may ayuda raw. Di ba? Di ba? Hindi mo itatago yan, maganda yan eh. Ano ba? Ano yung discipleship? Teaching obedience. Yung sinabi ni Jesus Christ, teach them to obey everything I've commanded you. Ano yung tinuturo ko sa inyo? Ituro nyo. No? Ito po yung discipleship. Ang discipleship, hindi po ito knowledge lang. Hindi ka nag-i-impart ng knowledge. No. Ang intention po ng teaching, obedience, ay transformation. Amen? Pagbabago ng buhay. Hindi po ito paramihan ng nalalamang talata. No. No. Ang intention po ng discipleship, pagbabago ng buhay. Alam niyo ba, maraming mga buhay ang nabago. Dahil po dito. At naniniwala ko yung bawat isa sa atin, marami nang nabago. Amen. Pwede bang itaas yung kamay ng mga taong nabago na dala ng discipleship? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Kailangan, ang tanong ko, perfecto na ba tayo? Hindi pa. No? Titigil na ba tayo dahil may nabago na? Hindi. Tutuloy pa rin tayo. No? Tutuloy pa rin tayo. Ngayon, ano pa yung discipleship? Ang kahulugan po nito, multiplication. No? Ang tunay na disciple, gumagawa ng disciple. No? Kung ikaw yung alagad, anong bunga mo? Ha? Kung ikaw yung alagad, anong bunga mo? Alagad. No? Ito po yung, kaya palang magmumultiply ka. Nagpaparami ka. Ito yung isang alagad. Mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos, disciple. Mga taong naghahanda, no, ng daigdig nito para sa kanyang pagbabalik. At ang sabi po, no, doon po sa Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached, and then the end will come. So no po, paano babalik si Jesus Christ? Ano daw ang nais niyang mangyari dito po sa daigdig? Yung gospel of the kingdom dapat ipangaral. Ipapahayag yung gospel. Then darating ang wakas. Ang mission po natin, mga kapatid, connected po ito doon sa end times. Hindi lang po tayo talaga naghihintay, no, kailangan natin talagang kumilos. No, habang hinihintay po natin, nakikibahagi po tayo doon sa plano ng Diyos. Hindi pwedeng paghiwalayan ang Jesus is coming sa go and make disciples. Yun po yung orasan eh. No? Kung naniniwala po tayong na si Jesus ay babalik, dapat seryoso po tayo doon sa ating mong mga mission, doon po sa ating mga assignment. Hindi po kataka-taka, mga kapatid. Kay Pablo, malinaw na malinaw. Doon po, malinaw na malinaw. Yung connection ng pagbabalik ni Jesus, no, dito po sa ipinagagawa niyang mission. Kaya makikita po natin siya, Pablo, hindi kataka-taka, kahit iniusig, kahit lulubog, lulutang sa dagat, no? Ano pa? Mga binabato, nilalatigo. Ito yung dahilan bakit hindi siya tumigil. Alam niya na merong oras na tumatakbo, no? At hindi lamang yon. May mga kaluluwang kailangan maabot. Mga taong dapat maligtas, mga taong dapat maiayos ang buhay. Amen. Naisip po ba natin, mga kapatid, kung ang tao hindi po makakarinig,
patungkol sa mabuting balita. Can you imagine, mga kapatid? Kung tayo po hindi nakarinig ng mabuting balita, nasaan tayo ngayon? Ha? Baka nasa Boracay kayo ngayon, ano? No? Hindi, totoo lang, ano? Pag hindi natin naunawaan yung mabuting balita, baka andun pa rin tayo. No? Baka yung mga kalalakihan dito, maga pa lang, lasing na. Na? Para bubang po titingnan po natin, kapag ang tao po hindi nakarinig ng mabuting balita, mapapahamak talaga siya. At alam naman natin, hindi lamang siya, kasama niya yung pamilya, masisira, mawawasak pa. At ang pinakamabigat, impyerno ang darating sa buhay niya. Sabi ko nga, yung impyerno, kung minsan hindi mo pa nararanasan, pero dito sa lupa, nararanasan mo na. May mga tao nakakaranas sa impyerno, no? Kapag nag-aaway, impyernong buhay ito. Di ba? Di ba? Di ba? Buhay na buhay ka pa. Ha? As impyerno ka na. Nararanasan mo na. Yung punto to, mga kapatid. Kaya nga bakit natin dinadala yung mabuting balita? Hindi lamang ito dahil sa pagbabalik ni Jesus Christ, pero yung habag mo sa tao. No? Yung habag mo sa tao, saan siya pupunta? Anong buhay magkakaroon siya? Kaya nga, ito pong ginagawa natin para tayong, yung bang meron darating na bagyo. Ano ginagawa mo pag meron darating na bagyo? No? Nagbibigay ka ng babala. No? Hindi tayo tatahimik. Bakit? Merong panganib. Kaya nga, sabi ko nga, totoo bang merong panganib kapag hindi natin nadala sa tao yung gospel? Totoo yun. Kaya nga, can you imagine, gano'ng kalaki yung pagpapasalamat natin na naranasan natin yung ebanghelyo ni Kristo. No? Nakalaya tayo sa kasalanan, sa bisyo, yung pamilyang dapat masisira, naiayos. Di ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kailangan sabi ko nga, tayo ligtas, tayo maayos. Paano naman sila? No? Kaya, pwede ba tayo manahimik? Hindi tayo dapat manahimik. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, huwag kang manahimik. No? Kasi may mission po tayo no? Sabi nga natin, noong nakaraan, meron tayong assignment. No? Meron tayong assignment. Kaya lamang, ito yung isang tanong mga kapatid. Kung meron tayong assignment, meron tayong mission, bakit may mga Kristiyanong tulog? Hello? Tinan nyo, yung katabi, baka tulog na yan. No? No, meron bang mga Kristiyanong tulog? Meron bang panganib kapag ang isang Kristiyano ay tulog? Tingnan po natin, sa Romans 13 verse 11, ang sabi po dyan, the hour has already come for you to wake up from your slumber. No? Sabi po, panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. No, madalas na ako sinasabi, papalapit na po tayo ng papalapit. Bakit? Mas malapit tayo ngayon kaysa noong tayo na nampalataya sa Panginoon. Bakit po sinabing wake up? Meron tulog. No? Ang ibig po sabihin nito, no, hindi po talagang physical na tulog, kundi yung spiritual na tulog. Buhay ang katawan, pero manhid ang espiritu. Buhay ang katawan, hindi nakakaramdam yung spirit. Gising sa trabaho, gising sa negosyo, gising sa social media, pero pagdating sa tawag ng Diyos, tulog. Hello? No?
Calling, 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 calling. Ayaw sumagot. Tulog. No? Okay, no? Okay. Kaya nga sabi ko, no? Ganito rin po tayo, mga kapatid, eh. Kung sinasabi natin tayo po'y gising, dapat po tayong kumilos. Amen? Kasi alam nyo, naranasan nyo bang gisingin yung gising? Ay, gising na. Gising na. Di ba? Gising na yan, pero kumikilos ba? Hello? No? Mahirap gisingin yung gising. Pero kung talagang gising, babangon, kikilos din. Amen? Kaya kung tayo po talaga gising, kikilos po tayo. No? Kikilos po tayo. Kasi kung hindi ka kikilos, tulog ka pa rin. Ngayon, tanong, meron ba mga Kristiyanong hindi kumikilos? Gising sila o tulog? Hello? Ay, wala na akong kausap. No? No, di ba? Kung gising, kikilos. Kung tulog, walang kilos siya, walang gala. Kasi sabihin mo, go! Make disciple! Di ba? Tulog eh. Pero kung gising naman, go! Bangon yan. Lalakad yan. Kaya mga kapatid, ganito po mga kapatid yung spiritual sleep. No? Ngayon, paano po ba natin nakikita kung tayo po ay spiritual sleep? No? Ito po yung mga comfortable Christian. Yung bang wala pong hunger sa Word of God. No? Wala siyang hunger doon sa gawain. No? Wala siyang growth sa kanyang pananampalataya. Komportable na siya. Maring sasamba sa linggo, uuwi siya. Balik uli ng linggo. No? Uuwi siya. Balik uli ng linggo. Komportable. Walang prayer meeting, walang cell group, walang go. Diba? Komportable. Bakit? Tulog. Ano pa? Ano pa yung isasa natin na itutulad po yung spiritual sleep? No urgency. Para bang walang pangangailangan. Ano? At hindi siya nagmamadali. Chill lang ang buhay. No? Chill lang. No? Laging siya mamaya na. No? Go! Hindi, mamaya na. No? Bukas na lang. Di ba? Walang urgency. Parang sa cell group report lang, Tidoyi, di ba? No? Walang urgency. No? Report ka. Wala. No? Bukas na lang, mamaya na lang. No, hindi po ganun. No? Ano pa? Wala po siyang burden para sa soul. Wala siyang concern o compassion doon po sa mga nawawala, naliligaw na landas. At yung isa pa po, ang tingin niya, self-centered life. Para po natin makikita na self-centered lamang siya. Nagpe-pray naman siya. Tinataas din ng kamay, Lord, bless me. Lord, bless me. Pero walang sinasabing, Lord, use me. No? Laging siya lang ang sinasabi. Wala siya para sa Panginoon. Sarili lang yung mahalaga. Kaya nga sabi ko, dapat pa tayong magising? Hello? Dapat pa tayong magising? Dapat. No? Alam niyo yung sinabi dito, yung sinabi sa Romans, sinasabi dito, no? Ang kausap dito, Christian eh, no? Mga Romano to eh. Kaya lamang, meron pa lang sa church natutulog. No? Tingnan nyo nga, baka tulog na nga yung katabi nyo. Oy, yung pungay ng mata. Baka namumungay ng mata, no?
tingnan po natin, ano po sinabi ni Jesus Christ? Mahalaga po ba na maiwasan natin huwag tayong makatulog? Tingnan nyo, yung sinabi niya sa Matthew 24, verse 42. Ano po sinabi niya? Matthew 24, verse 42. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. No, hindi po natin alam kung anong oras babalik ang Panginoon. Kaya sabi niya, magbantay. No? Kung tayo po'y nagbabantay, dapat alerto, gising. No? Tama po ba? Dapat hindi po tayo distracted na marami pong bagay. Naalala ko po kung matatandaan po natin doon sa Matthew 25, yung patungkol po doon sa 10 virgin. Di ba? Na sila po ay nandoon, nagbabantay, inaantay na lang pagdating ng lalaking ikakasal. Kung mapapansin po natin, pare-pareho sila may hawak na ilawan. No? Pare-pareho sila may hawak na ilawan. Pero hindi po lahat ready. Bakit? Yung iba po, bukod sa may hawak silang ilawan, may langis, may reserba pa. Nag-prepare sila talaga. Pero yung iba, wala. Kaya nung dumating yung lalaking kakasal, yung ilawan nila, kukuti-kuti-tap na. Kumikuti-kuti-tap, kumikuti-kuti, gano'n, ano? Ano ibig sabihin na pag kumukuti-tap na yung ilawan? Mauubos na yung gas. Ano sabi nila doon sa mga Sabi nila doon sa, pengi naman. Oh. Pengi naman. Sabi niya, wala, pag binigay namin sa ito, kami naman ang kukuti-kuti-tap. No, di ba? Punta na kayo dyan, may Caltex dyan, bumili kayo. Di ba? Wala na silang magawa mamamatay at mamamatay yung kanilang ilawan. Kaya umalis sila. Bumili. Kaya lamang, pagbalik nila, sarado na yung gate. Katok sila, katok. Wala na. Sabi, hindi ko kayo kilala. Sa palagay niyo, bakit sinabi ni Jesus Christ itong bagay nito? Bakit sinabi ng Bible itong bagay nito? Totoo kaya na pwede sa pagbabalik ni Jesus, meron kayang maiiwan? Hello? Di ba tinanggap mo na si Jesus Christ? Oo. Kailan nagbantay ka ba? Tandaan natin mga kapatid, totoo, no? Sabi ko nga, na-save tayo through faith. Kaya lamang tandaan natin, yung faith, may evidence yan. Tama po ba? Naalala ko yung mga taong lumapit kay John the Baptist para magpabautismo. Sabi niya, ipakita ninyo sa inyong buhay na tunay na kayo'y nagsisisi bago kayo bautismohan. Ipakita nyo. Dapat merong pruweba na talagang ikaw ay nagsisisi. Kung meron kang faith, dapat meron niyang bunga. At ang bunga niyan, dapat nagbabantay po tayo, mga kapatid. Hello, malinaw po ba mga kapatid? At yung pagbabantay natin, mga kapatid, hindi yung pagkatapos ng gawain mo, matagumpay, tulog ka na. Tuloy-tuloy na pagbabantay, mga kapatid. Hello, malinaw po mga kapatid? Tuloy-tuloy. Kaya sabi po ni Jesus Christ, magbantay po tayo. Ang sabi po dito sa Matthew 24 verse 13, ang sabi po dito, but the one who stand firm to the end will be saved. Yun lamang na nanatiling matatag hanggang wakas ang maliligtas. Tanong ko, may faith pa to? Mga taong to? Bakit sinasabihan to? Sino lamang daw ang mananatiling tapat? Sino lamang daw yung maliligtas? Yun lamang mananatiling tapat. Meron may pananampalataya tumitigil? Hello, meron ba kayo nakitang ganon? Mga tao may faith, pagkatapos tumigil? Meron? Meron.
Kaya kailangan na, hindi ka dapat tumigil. Yung pananampalataya natin dapat magpatuloy. Bakit? Sa pagbabalik ni Jesus, ang hahanapin yung pananampalataya natin. Pananampalataya merong bunga. Nakakita na ba kayo isang estudyante na panahon ng exam? No. Pero hindi naghahanda? Okay, nakakita na ba kayong estudyante? Alam niya may exam, hindi naghahanda. No. Ano, by faith? By faith? Ganun ba? By faith na lang, by faith. Di ba? Ano? Pagdating na exam, anong nangyayari? Panic, taranta. No? Di ba? Yung mga mata, no? Tingnan nyo, no? Kasi alam mo, merong exam, dapat maganda. Ganito rin po tayo. Alam natin, babalik si Jesus Christ. Dapat maganda po tayo, mga kapatid. Alam nyo, mabigat, ano? Sabi ko nga, alam natin darating si Jesus Christ, eh. Pero naghahanda ba tayo? O pinagpapaliban na lang natin, ay maligtas kung hindi, hindi. Ba hindi ganoon. Tama po ba mga kapatid? Ito po yung panahon para po tayo mag-prepare. No? Hindi po ako nananakot mga kapatid. No? Pero darating at darating ang Panginoon. Sabi ko nga, ang issue po, hindi po yung galing eh. Kundi paano po tayo maghahanda. Sabi ko nga, marami akong nakita, magagaling na tao, pero hindi naman po nagamit ng Diyos. Bakit? Hindi sila available eh. May mga tao na magagaling, pero may sariling programa. No? Hindi yung programa ng Diyos, yung assignment nila sa sarili nila. Hindi yung assignment ng Lord ang ginagawa. Kaya nga mga kapatid, kung delikado ang pagiging tulog spiritually, paano po tayo gigising? No, paano po tayo gigising? Kailangan mamuhay po tayo na mayroong agarang pagkilos. No? Dapat kumikilos po tayo right now. No po? Sabi po dito sa 2 Peter 3:11, tingnan po natin ano? 2 Peter 3:11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Paano po talaga tayo mamumuhay? Kung babalik si Jesus Christ, paano tayo maghahanda ng ating pamumuhay? Kailangan po mamumuhay po tayo na may kabanalan. No? Dapat po meron po tayong purpose yung ating pamumuhay. Kung darating po yung ating hari, hindi po tayo dapat relax. Dapat po tayo handa. Amen. Kung minsan, pag meron kang bisita sa bahay, naghahanda ka ng bahay, di ba? Pag may bisita pa kayo, naglilinis kayo ng bahay. Hello? Di ba? Bukod sa bahay, ano pa? Ang ihanda nyo? Nag-aayos din ba kayo? Naliligo din ba kayo? Dapat. Diba? Darating si Jesus Christ eh. Dapat tayong maging handa. No? Sabi ko nga, yung bisita, naghahanda tayo, ito darating. Hindi siya basta hari. Diba? King of kings and Lord of lords ang darating. Kaya nga po, ano yung mga practical na paraan na dapat gawin po na isang believer bilang paghahanda sa kanyang pagbabalik? Una, share po natin yung gospel. Mag-share po tayo. Alam nyo, sabi ko sa karanasan ko, no?
na habang ginagawa mo yung pagsishare ng gospel, lumalakas ka. Lumalakas ka. Nabanggit ko pastor doon nung araw Sabi ko, bakit ganun pastor? Nagtuturo ako ng cell group. Masaya naman ako. Pero kapag ako nakapagpatanggap ng tao kay Kristo, iba yung saya ko Sabi ni pastor, Gino, nahahawa ka sa langit. Paano ako nahahawa sa langit? Kasi sabi sa scripture, no? Laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit sa isang makasalanang nagsisi. Sabi ko, ganun pala. No? Kaya pala, kapag nakapagpapatanggap ako ng tao kay Kristo, meron ako saya, nahahawa pala ako sa langit. Ganun pala ang kultura sa langit. Kapag merong isang makasalanan na nagsisi, nagdiriwang sila roon. Ituloy po natin mga kapatid. Hindi tayo agad perfect, no? O para maging mahusay sa pagsishare ng gospel. Kailangan po natin yung willingness, mga kapatid. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, willingness. No? Simulan natin sa ating testimony. No? Simulan lang mo natin, ano ba yung naranasan mo sa Panginoon? No? Kailangan lang ng tao na meron siyang marinig. Hindi galing, hindi husay mo. Ay, kukwento mo, hindi yung husay mo, kundi yung husay ng Panginoon natin. Amen? Share po natin yung gospel. Ito yung paraan na kinakailangan na makita po sa atin na ginagawa po natin. Pangalawa, mag-disciple po tayo ng tao. No? Hindi pusa, hindi aso ang di-disciple mo. Hello? Di ba? Meron mga tao, ang alaga, pusa, aso. Pero hindi believer ang inaalagaan. Hello? Tama po ba mga kapatid? No? Meron po bang ganon? Saan naubos ang buhay niya? Doon sa pusa, doon sa aso. Pagbalik ni Jesus, ano pa salubong mo sa akin? Ito po, Shiva Mouse. Di ba? Huwag ganon mga kapatid. No, hindi tayo tinawag para dyan. Tama po ba mga kapatid? Kasi kung minsan, kahit tayong Kristiyano, minsan, nami-mistrack po tayo mga kapatid. Hindi po masama na mag-alaga ng pusa, ng aso. Pero ang buhay mo umiikot na lang dyan, delikado ka. Yung pusa, hindi pupunta na impyerno, pero ikaw pupunta na impyerno. Bakit? Tingnan mo kung tayo po ay naging mabuti at tapat na alipin, langit ka. Di ba, yung mga stewards, di ba tatandaan nyo, yung parable of stewards, pinagkatiwalaan pero hindi naging tapat, saan siya dinala? Tapon yan sa labas. Alam mga kapatid, hindi ito biro. Totoo po ito, mga kapatid. Ang Panginoon po ay hindi nagpapabiro. Kaya po, mag-disciple po tayo. No? Kung ikaw ay lumalago, magpalago ka ng iba. Tama ba? Kasi, para masabi mong lumalago ka, no? Dapat tumutulong ka rin sa iba. May natutunan ka, ipapasa mo sa iba. Hindi sa'yo lang yun. Inuutos sa atin ng Panginoon, go and make disciples. Kung ikay lumalago, mag-aalaga ka rin ng iba. Kaya naman, tanda natin mga kapatid, hindi ka makakagawa ng alagad kung hindi ka naging alagad. Hello? Kasi wala kang maibibigay kung wala kang tinanggap Paano ka magtuturo ng pagiging alagad? Hindi ka naman alagad. Anong katangian ng isang alagad? May pagpapakumbaba, may pagpapasakop, may pagpapailalim. Ano sinabi ni Jesus Christ para maging alagad ka? Deny yourself. Di ba? Yun ang sinabi ni Jesus Christ. Deny yourself. Hindi ka magiging alagad ko hanggat hindi mo ibinababa ang iyong sarili.
Hanggat hindi ka namamatay sa sarili. Alam niyo kung bakit mga kapatid, naalala ko si Pablo. Yung sinabi niya, I die daily. Namamatay ako araw-araw. Ha? Paano yun? Pinapatay niya ang kanyang sarili. Ginagawa niya yung devotion araw-araw. Di ba? Bakit? Patay na kasi siya. Kung ano sinasabi ng Scripture, sinusunod niya. Yun ang patay. Yun ang disciple. Patay sa sarili. Ang nasusunod, yung Scripture. Hindi yung sarili. Tama po ba mga kapatid? Kasi kapag tayo po, ang nasusunod ay ang ating sarili, alagad ka ba? Si Jesus Christ, alagad eh. Ano ginawa niya? Bagamat siya Diyos, hindi niya pinanatiling kapantay ang Diyos. Hinubad ang lahat ng katangian, naging masunurin hanggang saan? Hanggang cross, hanggang kamatayan. Si Pablo, ganun po yung pamantayan. I die daily. Hindi yung sarili ko, kundi si Jesus. Kaya sabi niya, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Si Jesus na ang nabubuhay para sa aking sarili. Kung kami nabubuhay ngayon, si Jesus ang nabubuhay sa akin. Si Jesus yung dahilan. Ganito po mga kapatid yung alagad. Okay, malinaw po ba mga kapatid? Andito po ba tayo? Malinaw po ba kung ano yung nais makita ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik sa atin? Huwag po tayo ma-sidetrack mga kapatid. No, baka naghihintay tayo, iba yung ginagawa natin sa pinagagawa ng Panginoon, mapanganib po yun. No? Maganda na sa pagbabalik ni Jesus Christ, madatnan tayo na ginagawa natin, pinagagawa ng Panginoon sa atin, di ba? Maganda yun. Sasabi siya, good and faithful servant, ano? Di ba? Pasok. No? Okay. So, meron po ba tayong natutunan, mga kapatid? Okay. So, kaya nga, mga kapatid, ano po tayo? Ihanda po natin yung ating sarili. Ano po? Mag-share po tayo sa tao. Mag-share po tayo. Ibahagi po natin sa kanila. Yung gospel. Alam nyo, sabi ko nga, hindi naman mahalaga yung husay. Kailangan lamang yung willingness. Yung minsan kasi, yung iba, ayaw. Maring natatakot mag-share ng gospel. Hello? No, sabi ko nga, naalala ko nung panahon na ako po ay hindi rin ako marunong mag-share ng gospel nung una eh. No? Kaya lamang, nung marinig ko si pastor nag-preach, na meron tayong kapatiran, sabi, meron tayong kapatiran na parang merong ganyan. Alam niyo, ibig sabihin na may ganyan? May crank, ano? Sabi niya, meron tayong kapatiran na merong ganyan daw. Pero tuwing hapon, lumalabas, sumasama sa pagsishare ng gospel. Nandiyan ako eh. No? Nakaganyan ako sa kanya, kay pastor eh. Sabi niya eh. Pero itong taon to, lalabas, kasama yung mga kapatid, tikakatok. Tok, tok, tok. Magandang hapon po. Narito po kami para magdala ng mabuting balita ng kaligtasan. Tapos titingin sa kasama. Nandiyan ako nasa baba ako, sabi ko, Panginoon, bakit ganun? Sabi niya, parang may sira yung tao na yon, pero ginagamit mo. Bakit ako hindi mo magamit? Para mas malaki sira ko. Hindi totoo, inamin ko yun. Ano ba naman, may tatago ko sa Diyos. Totoo, sinabi ko yun. Pero Lord, gamitin mo naman ako. Pero alam niyo, sinasabi ni pastor na may ganon, kilala ko pala. Meron nga yun eh. Kilala ko pala yung tao na yun. Nagkakwentuhan na lang kami, later na, pastor na ako. Inuwento niya, yun ba, meron nga pastor yun. Kasama kong kumukuha ng tinapay yun eh. Kaya kilala ko. Alam niyo, nandito kami noon eh. Andito ako noon. Pagkatapos sumunod ng linggo, kasi alam niyo, kung ano yung prayer mo, tumuto ko ng Diyos.
Sabi ko, Lord, gamitin mo naman ako. Alam niyo, dumating yung mga ilang linggo, tapos na yung gawain dito ng second service, wala akong makausap. Nakakita ko ng 2 kapatiran sa bandarian. Sarado pa yan noon eh. Merong 2 kapatiran na nag-uusap dyan. Lumapit ako. 2 lalaki. Sakto naman si pastor galing sa CR. Lumapit din doon. Sabi niya isa, Pastor, sasama ko ito, may sisyaran kami sa Dasma. Ayan si Gino, sama niyo rin. Ha? Sabi ko, saan yun? Kailan? Ayun. Sinabi niya. O sige ako, pag-pray natin. Dumating yung araw ng usapan namin, hindi dumating yung isa. Yung nag-aanyaya lang, at saka ako, andyan. Sabi niya, bro, paano yan? Hindi dumating si ano eh. Sabi ko, sige, pinag-pray na natin yan eh. Tayo na lang 2. Ay ko, oo. Ay, sama ka sa kanya, no? Pagsakay namin sa sakyan, sabi ko sa kanya, Brad, hindi ako marunong na evangelism. Sabi ko gano'n, no? Ngumiti lang siya. Pero alam niyo ba, pagdating namin doon sa Dasma, at nakita namin yung tao, pinapasok kami sa bahay, nang kami pa upuin, ang sabi sa akin ng kasama ko, ginawa sa akin. Alam niyo mga kapatid, hindi ko malilimutan yon. Nung ginanon ako, biglang dumating sa akin yung John 3:16. Malinaw na malinaw, sabi ko, alam mo Brad, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais mong tanggapin ang buhay na walang hanggan? Tumango! Sabi ko, sumunod ka sa prayer. Wow, diba? Praise the Lord, ano? First time yun. Actually, hindi ko na nga siya matandaan, no? Pero first time, ang saya ko. Tapos labas na naman kami. Hanat na naman kami. Nag-share na naman kami. Grabe ang Panginoon, mga kapatid. Tumutugon siya kung anong prayer mo. No? Kaya, tandaan natin, mga kapatid, ano? Gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. No? Gawin natin, matatnan tayo ng Panginoon na tayo ay nagtatapat. Kasi sabi niya, ang manatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. Amen? Okay, so, tandaan po natin, ano? Suriin po natin, mga kapatid, yung ating buhay. Babalik si Jesus Christ anytime. No? Yung mga nangyayari ngayon, na gera, hindi natin alam kung hanggang kailan yan. No? Pero alam natin, yung mga nangyayaring yan, nakatala na po sa Bible. At yan po yung mga sign ng kanya pong nalalapit at pagbabalik. Kaya nga po, suriin po natin, mga kapatid, yung ating sarili. Ready na ba tayo humarap sa hari ng mga hari? No? Pangalawa, simulan at pagpatuloy po natin yung pagbabahagi ng gospel. Wag na po tayo maghintay. Ngayon na. Amen? No? Ngayon na. No? Naniniwala ako pag sinabi yung sinabi po sa Matthew 6:33, nakukuunahin po natin ang kanyang katwiran, kanyang karian. Ang sabi po, all those things shall be added unto you. Alam niyo, pag sinabi all those things, lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Pati wisdom. No, kailangan lang natin unahin ang kanyang kaharian, ang kanyang pong katwiran, hindi yung katwiran po natin. And then pangatlo, mag-commit po tayo sa discipleship. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi lang tayo ang dapat tumanggap, dapat din tayo magpasa sa iba. Amen? No, kapag ikaw tumanggap, hindi ka nagbibigay, ano tawag sa'yo? Maramot. May Kristiyano bang maramot? Wala, ano? Okay. So, tandaan po natin, mga kapatid, gumising tayo at kumilos. No? Ang pagbabalik ng Panginoon, nalalapit na. Amen? So, sige po, tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin, suriin po natin yung ating sarili, mga kapatid. Ready na po ba tayo? No?
Hilingin po natin na tulungan tayo ng Panginoon na maging gising, handa, Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala po na kayo po'y babalik. Kami po'y lumalapit sa iyo bilang isang church. Patawarin mo po kung kami po ay naging kampante, nagkulang, naging babaya sa inyo pong tawag. Lord, we pray na tulungan niyo po na maging handa ang aming mga puso. Gisingin mo po ang aming natutulog na isipan, damdamin. Tulungan niyo po, Lord God, na ilagay niyo po sa amin na magawa po namin yung mga pinagpagawa po ninyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng pagpapahalaga doon sa pangangaral ng inyong pong salita. Matupad po namin yung mission po ninyo sa daigdig na ito. Iligay po ninyo sa aming mga puso yung apoy ng pagdadala ng mabuting balita, yung paglilingkod, at matutunan po namin sumunod po sa inyo. Tulungan niyo po, Panginoon, na kami mamuhay na may kabanalan, may katapatan, at lagi pong handa sa inyo pong pagbabalik. Itinatalaga po namin, Panginoon, yung aming pong mga sarili, na kami po'y maging handa anumang oras, manatiling may malinis na puso at buhay, at matagpuan niyo po yung bunga ng aming pong pananampalataya. Gamitin niyo po kami, Panginoon Diyos, para magdala ng maraming kaluluwa para sa iyo pong paanan. Gamitin mo po kami instrumento na iyo pong pag-ibig at katotohanan. Maraming salamat po, Ma. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon.